ng dako, nagkakaisang Pilipino. Bagong simula, ikaw tayo bilang Pilipino. Tumindig ka taas noo, makilahok sa pagbabago. Kabilang ka sila tayo bilang Pilipino. Sapagkat dapat ikarangal ang maging isang Pilipino. Sa hirap man o ginhawa ay magpabilang, magpasensus Pilipino. Tirahan at populasyon, kompletong bilang kailangan. Mga bata man o may edad na, may trabaho o wala. Locally hired o OFW, Muslim, Chinoy man o Kristiyano, kabilang ka sila tayo bilang Pilipino. Sapagkat dapat ikarangal ang maging isang Pilipino. Sa hirap man o ginhawa ay magpabilang, magpasensus, magpabilang, magpasensus Pilipino. Magpabilang, magpasensus Pilipino. Magpabilang, magpasensus Pilipino. Magpabilang, magpasensus Pilipino. Ikaw ba ang susunod na maswerte? Sa instant premyo sa resibo, malay mo! Parami na ng parami ang swinerte! Nanalo ako last year. Nagkapuhunan ako para sa sarili kong negosyo. Dahil sa PSR, marami nang natupad na pangarap. Swinerte, magkakotse! Ngayon, sali pa rin ako ng sali. Mali mo. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng cash prizes at load. Text lang ng text sa instant premyo sa resibo. Malay mo, swerte mo na! Magandang umaga sa lahat ng mga televiewers namin. Of course, nandito naman po tayo sa ating programang Mindanao Talks. At siyempre, ang inyong lingkod, Nining Tiwana. At of course, kasama ko dito ang aking kaibigan. Magandang umaga sa iyo, Rose. Good morning, good morning. At sa lahat po ng ating mga televiewers na patuloy na nanonood sa ating Mindanao Talks, good morning po. At siyempre, binabati namin ang gobernador ng Davao Oriental na si Cora Malangyaon, no? Sugi Gob Malangyaon. At siyempre ang kanyang vice gobernador na si Mayo Almario. At siyempre ang ating mayor doon, kilala mo ba, Ross? Si Michelle Rabat. Ganun pa rin ang mayor doon, si Michelle Rabat. At siyempre, of course, ang kanyang vice mayor na si Rabat din, na lalaki. So, binabati po namin kayong lahat at siyempre lahat ng mga mayor ng Davao Oriental
congratulations po na kayo naman ulit. Ang iba may bago, ang iba naman nandoon yung mga luma. At saka siyempre, hindi lang mayor, Ross, kundi siyempre, mga board member at saka kanilang counselor doon. Batiin mo nga silang lahat kasi alam mo, kilala mo naman taga Davao Oriental eh. Hindi ko kilala. Ay, hindi mo? Wala. Kaya nga hindi ako kumikibo sa iyo eh. Kaya nga sabi ko sa iyo eh, medyo hindi ko talaga sila kabisado. Ang kabisado ko lang is si Governor Cora Malañaon. Because she was here during that time na naging city councilor siya dito sa Luzon ng Davao, and we were very close. Kami ni Jimmy Torres, kami ang nagko-cover kay Cora Malañaon. Then, unfortunately, nagkahiwalay kami dahil pumunta siya ng Davao Oriental at nagkaroon po doon ng napakagandang kinabukasan doon si Cora. Pero pag nakikita kami dito, alam mo naman yan, masyadong magiliw ang babaeng yan eh. At saka hindi pa talaga siya nakakalimot sa kanyang mga kaibigan dito sa Luzon ng Davao. Formerly, city councilor yan dito, napakaganda ni Governor Cora. Kaya binabati natin siya sa kanyang second term ngayon at patuloy na gustong-gusto talaga siya ng tao, di ba? Oo. Kasi maraming proyekto na talagang ang Davao Oriental ay umunlad ng dahil sa kanya din, no? Nabanggit mo yung Mayor Rabat at saka yung Vice Mayor Oo. Rabat din. Bukang talagang Rabat country yun, ano? Oo. Oo. Maalala ko yung kino-cover namin noon ni na Jimmy Torres, si Paking Rabat. De Punto. Yung Oo, noon ama. pa. Oo, yung ama. Pero sa ngayon kasi, dahil sa ang concentration talaga natin coverage dito sa Luzon ng Davao. Katulad ngayon, sa City Council natin, yung namumuno din dyan si Mayor Duterte. Dating Mayor Duterte natin at Vice Mayor na ngayon. Kaya nagkaroon ng kinover din namin yung kanilang first session. Siya nga pala din magsisimula na ang susunod na session ay simula ng 2:00 ng hapon, hindi na umaga. Ay, hindi na umaga. The main reason doon na ipiniliwanag talaga ni Vice Mayor Duterte, kasi paggabi, alam mo, nagro-ronda-ronda yan si Rudy. Nako, maniwala ka. Talagang hanggang sa ngayon na Vice Mayor siya, and of course, ang kanyang anak na si Inday Sara, no, yun ang ating alkalde ngayon, the first woman na alkalde ng siyudad ng Davao. So, ang ating Vice Mayor ngayon ay si Rudy Duterte. Kaya po, minarapat niya na 2:00 ng hapon ang session, ang susunod na council session, 2:00 na ng hapon. Hindi na 9 o'clock. Nagkaroon kahapon ng amendments. Hindi pala pwede lang na 2:00 pag sinabi ng Vice Mayor natin na 2:00 din, ano? Hindi pala pwede ganun. Kailangan magkaroon ng amendments. Kaya sa first session nila, nagkaroon ng kaagad-agad na amendments, which was unanimous ang approval. Kaya sa susunod na session, 2:00 na ang session natin. Dami nagreklamo sa ating mga media. Kasi alam mo sa media, ang nangyayari sa atin, we are beating deadlines. Pag sinabi mong deadline ng 2:00, medyo mahirap, ano? And then meron pa palang napakaraming mga news sa City Council sa hapon. Kaya kailangan mabilisan. Yun ang nangyari. Sabi naman ni Mayor, paano tulog pa ako ng ganong oras? Siguro mga 9 o'clock tulog pa siya. Kung umaga ba naman, 9:00 magsisimula ang session sa morning, and kasalukuyan pa naghihilik si Vice Mayor dahil sa gabi talaga, concentration talaga niyang peace and order ng siyudad ng Davao. Nagrurutay, nakikita ko minsan nakamotor pa yan si Mayor talaga. Grabe si Mayor, si Vice Mayor Duterte. Batiin mo na nga. Sa lahat ng ating mga bago at saka mga dating mga city councilors natin, maligayang pagbabago sa lahat na, lalong-lalo na sa ating bagong administration, sa Aquino administration. Alam mo naman dito sa siyudad ng Davao, talagang pag sinabi mong Duterte, napakahusay ng kanilang pamamalakad. Kaya nga mag-ama, talagang sila pa rin, ang mga Dutertes pa rin. Kaya binabati po namin kayong lahat. Congratulations po sa mga bagong nakaupo bilang councilor ng Davao City. Hinanap ka nga doon, Neng,